So sa ngayong gabi na to ay mayroon tayong isang Honda RS 150. So bali ngayon ang isira natin sa inyo ay ang kanyang koneksyon ng kanyang ECU po mga grasa, no? ECU. So bali ang ECU nito ay mayroon po siyang 29 wires. So isa-isahin natin ito kung saan ba siya patungo, kung ano ba ang kanyang mga koneksyon mga grasa. Okay, ang first connection nito mga grasa, no, itong black na may lining na white. So itong black na may lining na white, ang kanya namang patunguhan nito, ang kanyang connection ay patungo ito sa ating dito sa ating diagnostic socket. Bali mag-troubleshoot tayo dito natin isalpak ang ating scanner para malaman natin kung ano ang kanyang pinaka problema ng ating motor. So yun, nakakunik din ito sa ating pump dito. At dito naman sa ating fuse box, itong may 10 amperes. Yan, 10 amperes mga grasa dito. So din nakakunik din ito sa ating ignition coil. So yun po, itong connection ito dito banda. Bali dalawang connection po sa ating ignition coil. Dito siya nakakunik mga grasa, no, itong black na may line na white. Din nakakunik din ito sa ating main power common relay. Yan, common relay. Yan, ito yun. Then ang second connection mga grasa, no, ito namang green. Yan, green na may lining na black. So ito po ang kanyang pinaka ground mga grasa, no, ng ating Honda RS 150. So yan, nakakunik ito sa ating chassis dito. So yun po mga grasa, no, nakakunik din ito sa ating diagnostic socket dito. Then nakakunik din ito sa ating key light. So ditong banda, socket ito dito, key light. Then nakakunik din ito sa ating headlight mga grasa, doon banda sa may harapan. Then yun po mga grasa, no, sa ating namang pump. So yan, nakakunik din ito sa ating pump. Then tapos sa ating naman na horn, yan dito, nakakunik yan dito sa ating horn. Then ano po yan, makakunik dito sa ating, yan po sa ating fan. Yan, nakakunik yan dito sa ating fan, yung ating pangpalamig ng ating radiator. Then sa ating tinatawag na doon sa sensor ng ating cylinder block ng ating EOT o ating ECT. Yan, pag itis natin, mayroon siyang continuity, mayroong connection dyan mga klasa. Pag itis natin ang continuity sa ating tester o yung tinatawag natin dito sa ating cylinder block, itong sensor na to, yan. So ito po ang engine oil temperature sensor o yung engine condition temperature. Mamonitor natin kung init na ba masyado ang ating makina mga grasa. So yun, nakakunik din ito sa ating dashboard dito. May socket dito sa bandang headlight. Tapos sa ating namang speed sensor dito sa bandang kabila. Dito, bandang kabila. Yan dito, banda may sensor dito. Doon sa may bandang babaw ng sprocket. So ito po, speed sensor. Then ang next naman na connection, itong pangatlo, ito po, pure black. So ito po ay nakakoneksyon ito sa ating muffler sensor dito sa may bandang tambutso. So ito po yon. Yan, dito nakakonek yan dito. Then ito namang pang-apat na wire mga grasa, no. Ito ay may kulay na green na may lining na white. Yan, ito yon, green na may lining na white. So ito po nakakunik ito sa ating doon sa may bandang cylinder block. So yan, itong sensor na to, ito po itinatawag na EOT, yung engine oil temperature sensor o engine condition temperature, yung ECT, yung tinatawag natin na mamonitor natin ang ating makina kung masyado na bang mainit na siya. So dito naman tayo sa panglima, itong kulay na yellow na may lining na black. Yan, ito yon, yellow na may lining na black. So ito po ay nakakunik ito sa ating doon sa bandang throttle body, itong ating TPS. Yan dito sa bandang baba.
na sensor mga grasa, no? Ito, dito. So, dalawang sensor dito. Yan. Ito yun sa kanyang TPS. Dito yan nakakunik mga grasa na may sakit yan sa bandang ilalim. Then next, ito namang pang anim. Itong yellow na may lining na red. So, ito. Yellow na may lining na red. So, ito po ay nakakunik ito sa ating TPS din. TPS sensor. Yung kanina. So, yan. Balik lang tayo dito. Yan. Ito yun. Sa bandang ilalim. Then next, number 7, itong white na may lining na black. So, ito. White na may lining na black. Yan. So, ito po ay nakakunik ito sa ating main power. Common relay. So, yan. Dito. Ito yun. Tapos, ang pang-8 naman, ay ito namang green na may lining na blue. Yan. Green na may lining na blue. Yan, mga grasa. So, ito po ay nakakunik ito sa ating dito, fuel pump. Yan, mayroong green na may lining na blue dito. Then, pang siyam po, pure green mga grasa. Yeah, ito po ang kanyang pure green, pang siyam. So, yan. Pure green. So, bali, ito po ay nakakunik ito sa ating ground. Yan po mga grasa, no? Dito yan nakakoneksyon. Yan. Green na may lining na green, pure green. So, similar ito sa green na may lining na black. Pag itis natin sa ating tester, ayun po, mayroon siyang continuity dito. So, itong pang 10 naman, ito ang pure green din. Yan, pure green din. So, same lang sa kanyang connection. Ito po ang ground. Yan, nakakunik yan po dito. Simple mo sa kanina. Nakakunik yan pag itis natin sa tester. Itong green na may line na black. So, ito po. Green na may line na black. Dito. Nasaan ba yun? Ito. Yan. So, yun po no, pang 10. So, dito naman tayo sa 11, pang 11 na koneksyon. Itong light green. So, itong light green ay nakakunik ito sa ating fuel pump. Yan, mayroong connection yan dito, light green. Then, nakakunik din ito sa ating black na may line na white pag itis natin mga grasa. Dito sa ating ECU din. Itong black na may line na white. Pag itester natin ito, mayroon siyang continuity. Itong light green mga grasa. At saka dito. Pag itis natin, mayroon siyang continuity. So, nakakunik din ito sa ating diagnostic socket. Ito yon. Yan. Dito yon, may connection yan dito. Then, nakakunik din ito sa ating tinatawag na yung bank angle sensor. So, ito po yun. Yan. Bank angle sensor. Yung pag masyado lang matagilid ang ating motor, ay automatic siyang namamatay ang andar niya mga grasa. So, yan. Bank angle sensor. So, nakakunik din ito sa ating injector mga grasa. Yan, dito sa kita to. Yan, ito po ang kanyang fuel injector. Yan. Dito yan, may sakit. Ito ang kanyang injector. Kunik yan dito. So, number 12 naman tayo mga klasa, no? 12. So, ito po yun mga klasa, no? Blue na may lining na yellow. Yan. So, ito yun. So, nakakunik ito dito sa bandang kabila. Yan, dito ito yung bandang kabila. Ikot tayo dito. So, yan, dito, mayroong blue na may lining na yellow. Ito po yun. So, ito po ang nakakunik sa ating pulser o pulse generator pickup coil dito sa ating bandang stator dito sa ilalim mga grasa. So, yun po, pang 13 na po tayo. So, ang 13 po na kulay ay itong gray na may lining na blue. So, ito po ang green na may lining na blue. So, ang connection naman ito ay nakakunik ito sa ating TPS dito sa may bandang throttle body, yung tinuturo ko kanina. So, yan. Dito yan nakakoneksyon. So, pang 14 na wire ay blue, pure blue. So, dito may pure blue. Kunin natin mga grasa. So, ito na. Pure blue. Ang kasunod ng green na may lining na blue. So, ito po ay nakakunik ito sa ating
diagnostic socket. So yan, dito po yan mga grasa, no? Dito tayo mag-troubleshoot. Salpakan nating scanner mga grasa. So pang 15, pink na may lining na white. Yan, ito po yun. Yan, pink na may lining na white. So yan. So ang connection naman nito ay patungo ito sa ating ditong banda sa harapan, sa ating fuel injector. So yan, dito mayroong pink na may lining na white dito. Ang pang 16 po ay ang white na may lining na blue. So white na may lining na blue. Ang connection naman nito ay patungo ito sa ating dashboard dito sa bandang harapan. So yan, dito mayroong white na may lining na blue dito. So sa number 17 po ay brown na may lining na red. So ang connection naman nito ay patungo ito sa ating main power supply relay. So ito po yun mga klase, no? So number 18 naman tayo. So ang kasunod ay brown na may lining na white. So bali yun, ito po yun mga klase, no? Brown na may lining na white ang kasunod niya. So kunin natin. So yan, ito po ron ang brown na may lining na white. So yan. So bali ang connection naman nito ay patungo ito sa ating yung tinatawag na IECB, yung idle air control valve. So next naman number 19, itong sa ating ECU, itong blue na may lining na white. So ito po yun mga klase, no? Blue na may lining na white. So same lang po to sa connection kanina. Itong blue na may na white, nag-connect ito sa ating IECB, yung dito sa ating ibabaw ng TPS, itong sensor na to, idle air control valve. Yan, dito yan nag-connect itong blue na may lining na white sa ating ECU. So yan, ito po yun. Then number 20, yellow na may lining na green. So ito po yun mga klase, no? Yellow na may lining na green. So yan po ang connection ng ating patungo sa ating dashboard. Dito sa bandang socket dyan may dashboard, may socket doon sa bandang ilalim. Yun mga klase, no? Mayroong green na may lining, yellow na may lining na green. So ang kasunod naman, so ito po ay ang white na may lining na yellow, o yung puti na may lining na yellow. So ito po ang connection nito ay dito sa bandang likod. Yun po mga klase, no? White na may lining na yellow. So dito tayo sa bandang likod, kabila. So ito po ang connection ng negative ng pickup coil o pulser mga klase, negative. So bali dalawang wire po ang connection dito sa ating pulser, mayroong positive at negative. So sa negative, itong banda na sa ating ECU ay ito po ang connection ng pickup coil negative mga grasa, ang white na may lining na yellow. So ano po, number 22 na po tayong connection, itong yellow na may lining na blue. So ito po mga klase, no? Ito po patungo ito sa ating ECT o ating EOT, yung tinatawag natin dito sa may bandang cylinder block, yung tinatawag natin na engine oil temperature sensor. Ang number 23 po ay ang red na may lining na blue. So yan, ito po yun, red na may lining na blue. So yan, ito po yun mga klase, no? Red na may lining na blue. So ang connection naman itong red na may lining na blue ay ang patungo ito sa ating tinatawag natin na yung pag matumba natin motor, automatic yang mapapatay ang andar, yung bank angle sensor. So ito po yung mga klase, no? Bank angle sensor. So next naman, number 24 ay ang kulay na light green na may lining na black. So yan, light green na may lining na black, ito po yung mga klase, no? So ang connection naman nito ay patong ito sa ating TPS. Yan dito sa ibaba ng ating IECB. Yun, ito po yun ang TPS connection. Yung next naman, number 25 ay itong pink na may lining na blue. So pink na may lining na blue, ito po yun mga klase, no? Pink na may lining na blue. Yan, ito yan, pink na may lining na blue. So ito po, nakunik ito sa ating dashboard.
Yan, ditong banda sa bandang harapan. May sakit dito sa bandang ilalim. Yan, ito po yun. Mayroong pink na may lining na blue. Tapos, ang panglabing 20 size o 26. Ito po ang green na may lining na red. Yan, green na may lining na red. So, ito po ay nakakunik ito sa ating dito sa ating starter relay. Yan dito. Ayan. Yan dito, may sakit sa ating starter relay. Ito po ang kanyang trigger, no? Yan, ito po ang ating starter relay dito. So, yan. So, number 27. Yellow, pure yellow po mga klasa, no? Pure yellow. So, itong pure yellow naman, number 27, ay ito po, nakakunik ito sa ating diagnostic socket. So, yan dito, yan patungo. Yan, mayroon pure yellow. So, number 28. Second to the last, ito ay ang brown na may lining na black. So yan, brown na may lining na black. So yan, ito po yun. So ito po, nakunik ito sa ating IECB, yung sinasabi ko kanina, idle air control valve. So ito po yun, yung magkocontrol sa ating idle pagtiga natin sa ating accelerator. Yan, siyang magkocontrol idle air control valve. So yan po mga klasa, no, ang kanyang sensor. So last but not the least, itong blue na may lining na black. So yan ang pang last mga klasa. Mahaba-haba po. Blue na may lining na black. Balik tayo sa ating IECD. Yan dito, idle air control valve. Yan. So yan po mga klasa, no. Maraming salamat po. Sana mayroon kayong natutunan para mas madali lang ang pag-troubleshoot. Maraming salamat po. Thanks for watching. Greg Chan po mga grasa.